Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay June 19, 2024, Miyerkules ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango mula sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 2, verses 1 and verses 6 to 14. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito, pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig kong gawin para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwahing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo kaya't napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Inawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay-sabay. Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias? Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. So, ngayon po ay nagsisimula tayo sa ikalawang aklat ng mga hari. At dito po ay nagtatapos ang oras at panahon ni Elias sa ating kwento sa Lumang Tipan. At ngayon ay magsisimula naman ang misyon ni Eliseo. So, matapos si Elias, Eliseo ay panibagong pagsisimula at pakikibaka na naman ito para sa tao na magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero ito po, maganda rin na mapagnilayan natin ang tagpong ito na yung realidad na may magtatapos at kailangan ang ating responsibilidad, ang ating kapangyarihan, kahit ang kasikatan ay matatapos siya. May hangganan yan. Ang paalala sa atin ay mas mainam na mayroon tayong inihahanda. So, isipin natin yung panahon na kapag aalis na tayo, kapag susunduin na tayo, o aakyat na tayo sa langit at nawa sa langit, no, ay ang tanong, mayroon ba tayong naihanda ng mga tao na po pwedeng umako ng responsibilidad at magpatuloy ng misyon. Kasi mahirap po yung inaakala natin na tayo lang ang makakagawa ng mga bagay-bagay, hindi natin inihanda ang iba. At kapag natapos ang isang bahagi, nawa kung tayo naman ang tinatawag, no, para magpatuloy ng gawain, ay kailangan din natin itong tanggapin. Hindi tayo pwedeng umasa at manatili na yung taong gumagawa nun ay gusto natin wag na silang umalis, sila na lang. O hindi rin naman tayo matututo kung hindi sila aalis
o mawawala sa mundong ito. Ganon din, no? Ang hiwaga ng paraan ng Panginoon para ipasa sa iba at turuan din ang kung sino man na kanyang tinatawag na maging responsable sa mga bagay sa mundong ito. Yan, nawa, katulad ng mga naunang mga propeta at ang matututunan ni Eliseo, yung matutong magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.